Hi, magandang araw po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Sana po'y nasa mabuti kayong kalalagayan ngayong araw na ito, mga batang Maynila, mga nanay at tatay ko at sa aking mga minamahal na lolo't lola. Ito po ang inyong lingkod. Ito ay programang Talk to the People na programa ng Manila Public Information Office kung saan makapagbigay kami ng mga update sa mga nagaganap at magaganap sa lungsod. Lalong-lalo na sa interes ng tao sa mga sitwasyong nangyayari sa ating bayan. Partikular, halimbawa mga taong gumagawa ng krimen at may nabibiktima sa ating lungsod. Ay dito po, kung kami may update, ay binibigay po namin lahat agad sa inyo. Ngayong araw na ito ay nais po namin kayong i-update sa nangyaring insidente noong March 14, 14, sa lungsod ng Maynila na kung saan yung grupo na umiikot sa Metro Manila na riding in tandem robbery hold-up ang style at yung iba na naging biktima nila ay napapatay nila. At ito, mga taong ito ay umaabot din sa probinsya. Uh, Base nga po sa mga napaulat, may mga nangyari pa sa Baguio, sa Cabanatuan, sa Nueva Ecija, and so on and so on. Now, mga kababayan, isa po sa nabiktima nila ay isang retiradong pulis ng lungsod ng Maynila. Nagretiro na walang indulto, maayos, at naging mabisang pulis Maynila. Kalulungkot mang isipin, sumakabilang buhay po si George, dala ng mga lokong ito. And you already know that we asked for them to immediately surrender, particularly yung mga kasama nito. At nalaman nyo na rin na yung isa sa suspect ay nagsumuko sa ating pulis at itinuro itong si Albert Madaraog. At dahil po doon sa mga ilang testimonya niya, may contradicting testimonya rin ito, but be that as it may, malugod po naming ipinala sa lahat ng tagalungsod ng Maynila. At ito'y maging babala naman sa lahat ng kriminal na maaaring pumasok at gumawa ng krimen sa lungsod ng Maynila. Today, we can honestly say, justice is served to the family of Capistrano. Ito po si Albert. Ipakita mo. Yan po yung nasa litrato, nasa CCTV na napanood ng madlang tao o ng taong bayan. At and he was properly identified also by B-Boy na siya yung kasama. Siya po ay kaninang madaling araw ay nadakip sa White Diamond Inn, San Pedro, Laguna. Base na rin sa mga impormasyong ibinigay ng publiko. Kaya ako po, on behalf of the family ng Capistrano family, on behalf of the people of Manila, maraming salamat sa taong bayan na nagbigay ng impormasyon sa amin na ito nag-check-in sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan, paikot-ikot sa Arayat, pati sa San Mateo, kung saan-saan po ito nagpunta at nagbibigay ng impormasyon sa ating kapulisyan ay mga taong bayan. Alam niyo po kung sino kayo at maraming salamat po sa inyo at nasukol din po. At mapapansin ninyo, meron siyang kasama. Ang pinagtataka ko naman dito sa kasama, alam niya ng wanted yung kasama niya, dahil sila'y magnobyo, nakisapakatu ito. Alam niyo po, bawal po yun sa batas. I will let the justice system run its natural course.
Pero sigurado po, ito po ay masasama sa kakasuhan. Kasi itong lokong to, kaya naman ay talagang taong bayan ay nag-aalala kasi ito po ay tumatakbo sa mata ng batas na considered armed and dangerous. Isang bagay na siyempre kahit naman sinong mamamayan, kapag nakakitaan ng kamukha niya, inuulat sa amin. At napag-alaman din na laging may kasama. Ngayon ay natuntun, pagkasama sila, ay syota ho nitong Albert. Sila po ay haharap sa husgado sa mata ng batas. Bakit to hinanap bukod sa manhunt na ginagawa ng PNP or Manila Police District? Ito pong Albert Magdarog ay may mga standing warrant. Now, I would like to take this opportunity and maybe after this broadcast, we will call Mayor Magalong of Baguio City. Sapagkat ito'y pinanggigigilan din po ni Mayor Magalong. In fact, may balita po kami na may patong din po to sa ulo o papremyo nga, masasabi, o sa salitang kalsada. Dalanan ito'y gumawa ng isang krimen na siyang nagdahilan upang magamit ng Manila Police District. Yung warrant of arrest issued by Branch 3, no? Branch 3 ng Baguio City. At dahil po niya sa bisa ng warrant na yan, naging mabisa din po yung paghahanap ng Manila Police District. At sa tulong ng taong bayan. Kaya talaga pong napakalaking bagay na ang kooperasyon ng mamamayan ating pulis ay malaking tulong sa pagresolba ng mga krimen at pagbibigay bahagi ng hustisya sa mga biktima nitong mga Tolonges. Ulitin ko po, ang nasa inyong harapan ay si Albert Magdaraog, kasama ni B-Boy na suspect. Bagay, inamin yun. Tama, inamin mo na, di ba? Pinaril mo. Ilang beses? 2 beses po. Isa po tumama po sa akin. Tumama sa kamay mo. Ayan. So hindi rin sa suspect. The way I look at it, but there will be a process that it's going to be followed. Ito naman babae. Hindi ko naman maintindihan. O paano ngayon yan? You will be charged of harboring criminals. Kilala mo ba si George? Ha? Nakita lang po namin na may suot po siya ng alakad. Yun talaga ang lakad nyo. Opo, yun. Sinong pinuno ninyo? Si B-Boy po talaga yun. Sabi ni Bibo, ikaw daw Hindi eh. po. Oh. Sabi ni Bibo, ikaw daw ang mastermind. Lakad ko po talaga, set po talaga lakad. Oh. Tapos nagtago po ako nagkaroon po ako ng warrant sa Baguio. Hmm. Ayun po, habang nagtatago po ako, malakad na po sila dito eh. Hmm. Sila rin po yung nag-trending dito eh, dati po. Saan? Maglapan po sa Dundo. Anong panahon yun? Po na nagtatago po ako. Anong panahon yun? 2022 ata yun. 2022. Sila rin yung lumakad. No? Opo. Bakit kailangan mo barilin? Bakit dinalawahan mo? Kita ko po kasi may bumubunot po. Bumubunot? Opo. Hindi naman nakabunot si George eh. Nawakan niya po yung baril niya, may maliit yung baril po maliit. Sino nagutos sa'yo na putukan mo ulit? Ito, sa'yo po yung pangalawa po tumama na po sa akin. Sinira niyo buhay ng pamilya.
Walang kasaysayan. Tagal-tagal na naglingkod nun sa Maynila. Buong buhay nun. Para mapangalagaan kayo, eh kayo rin pala bibiktima sa kanya. Hindi ko po alam na pulis po yun. Eh, nakita lang po na ano, po yun. Eh bakit kayo dumiskarte sa Maynila? Madami daw po kasi dito. Madaming ano, may alahas. Mga alahas. Ba't di ka pa sumuko? Sumuko na si Biboy. Takot po ako yun. Eh, Ba't ka natatakot? Nalalaman mong pulis ang pinatay mo. ako. Anyway, ito, taga saan ka na Herbosa. Sa Tondo ka rin. Ando na nanay mo. Dito ko lang po sila. Ha? Sa may alkalde ka? Iniwan mo yung anak mo, sumama ka dito. Eh, papanagutin niya sa mata ng batas. Sabi ko sana sa mga kabataan, o lalo na sa mga bata, no? Alam nyo, maganda yung kayo'y nai-inlove. Kayo'y kakaroon ng partner sa buhay. Pero kung sa tingin nyo naman, tulad nito, gawin mo, may anak. Tapos iiwanan mo yung anak mo, pipiliin mo, criminal na boyfriend. So anyway, gusto ko lang pong at least mabigyan ng tuldok. After, ano ba ngayon? 20, 10 days. 10. 20 ano ngayon? 24. After 8 days. As we have promised, the people of Manila, kami po ay bilang gobyerno at organisasyong pulis. Maaaring hindi perpekto ang aming organisasyon among ourselves. But we guarantee you, we will not tolerate abuse. At the same manner, pagka ginawa ninyo sa Maynila, yung krimen, talaga pong hahabulin namin kayo, whether the following day, mahuli namin kayo 1 week after, 1 month after, 10 years after, it doesn't matter to us. We'll make you pay and be brought to justice. We are certain about these rules and policy. Now, having said that, bago ko po ibigay ito sa media, dahil puno-puno po ng in fairness po sa ating mga media, talagang nag-aantabay ito mga ito ng balita at update. Ayun. Now, next, kung nanonood kayo, kayong tatlo na basag kotse gang na may huli kayong biniktima sa Maceda Street. Meron na kaming mukha ninyo. Alam namin taga saan kayo. Malapit lang kayo. You're about 3 kilometers. Maring pinagtatawan-tawanan nyo kami ngayon. Ulitin ko ha. A few weeks ago, may insidente sa Maceda. Basag kotse gang. Nananahimik yung kotse, binasag ninyo, ninakawan ninyo. Taga-Tindalo kayo. Maring hindi kayo umuwi ngayon dyan. Ulitin ko ha. Kayo ay properly identified. Kung ako sa inyo, bakit ayaw mo nga sumuko? Takot po ako kasi po, yung pinatay ko po, pulis po. Hindi ko po alam na pulis po yung nadali ko po. Kaya binibigyan ko kayo ng pagkakataon, kayong tatlo
involved sa pagbasag ng kotse sa Maceda 2 weeks ago. Ako sa inyo at sa magulang na yon ay surrender nyo na po ang inyong anak o kayo mang nanonood ngayon. Ulitin ko kayong tatlo, grupo, na nambasag ng kotse sa Maceda Street, mananghali, broad daylight. Wag nyo nang hintayin, nakita nyo yung sa kodli ko. Na baka mamaya, alam nyo, may insidente. Buto ito, nung nakita ni Anisete, tinaas kagad ang kamay. Akala namin bubunot dahil as he is considered armed and dangerous with capability to intent to kill. Kita ninyo yun. Talagang mapapabilib lang ako sa Manila Police District. Dahil kahit anong sikip sa dibdib, galit at inis kapwa nila, patuloy nilang kinikilala ang hustisya o pamamaraang makatwiran. And I'm proud of the men and women of Manila Police District for practicing restraint and follow the rule of law. But, ulitin ko, hindi lahat araw-araw Pasko sa kriminal. May Pasko rin sa pulis. Baka mamaya sa kalsada pa kayo madisgrasya. Kaya binibigyan ko kayo ng pagkakataon at bibigyan ko kayo ng panahon. Iisa-isay ko kayo ilabas dito. Pero for the meantime, we are focused with this incident and you're next. So to those who are watching, stay away from Manila. If you want to commit crimes in Manila or plan to commit crimes in Manila, it's not worth it. Sulit ba? Sulit bang ginawa ninyo? Sulit hindi. Kaya ninyo. Kaya, kung gusto nyo, magbagong buhay na kayo, mukha namang hindi kayo makikinig sa akin magbagong buhay. Pero kayo dito sa Maynila. Hahabulin namin kayo. Layo ng, ang dami yung impormasyon dito. Nabol sa Cabanatuan, nabol sa Arayat, sa Bulacan, sa San Mateo, sa Marikina, punta pa ng Maynila, tapos Laguna. Ang dami nagbibigay ng impormasyon ng mamamayan. Alagang inano ng mamamayan. Pag nakakakita ng postura niya, ng itsura niya, but all things are being considered valid. Natsempuan naman. Natsempuan. So, to the family of George Capistrano, I hope your city government that pinaglingkuran, George, nakapagbigay ng hustisya sa inyo ngayong araw nito. Congratulations sa inyong lahat. Thank you very much to the men and women. To General Abad, keep it up. Congratulations to our District Director, General Abad. May pagmamalaki mo talaga ang iyong mga pulis, Maynila. So for now, ito po ang inyong lingkod. Hanggang dito na muna. Ito po ay medical. Medical na ba ito? Medical na. I-inquest na rin. Sige. For the meantime, we're happy to be of service to the people. Again, pumanatag po kayo in our own little way. As your mayor, hanggat ako po ang alkalde ng lungsod ng Maynila, ay pipilitin ko po sa abot ng aking makakaya 10 ng aking mga kasamahan na naglilingkod sa bayan na ang ating lungsod, baling luma, maging maaliwalas, at panatag ang pamumuhay. Mag-iingat po kayo, at kung meron po mga complainant na sa tingin ninyo ay biktima rin ito, ay maaari po kayo makipagtulungan sa Manila Police District. Magandang araw at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, God first. Thank you.